Hi guys, clarification nga, lalong-lalo yung taga lugar ko, sabihin ko na, or dumadayo, sabihin mo na, or dadayo pa lang. I'm not calling anyone, like, masculine there, to be my masculine. Itong to is, kung possible na may lalapit sa akin, kasi alam ko. And, mostly is calling for the male gender to stand to be a real matured male gender. Excuse me. Yan, resonate. Huwag nyo nga ikumpara yung physical sa spiritual kung mapagbigay ako sa spiritual. Magkaiba po yun ha. Madamot ako sa physical kasi alam ko yung struggles. Having something like problem in materialistic world. Huwag nyong ilahat. Kasi napakasobra naman. Sobrang sobra na po. Todo mas tinutumbasan pa ng trilyon na pera yung binibigay po natin na free sa spiritual. Kung walang kwenta sa inyo yung mga yun is, well, I don't care. And ang expect nyo is dapat na ibigay is sa materialistic world. Ay, sorry, I don't have that part. Kaya nga nag-struggle din ako maghanap nun. So, hi, hindi ko pala inayos ko lang yung phone ko sa taas. Kasi habang nag-ano tayo sa nag-live, multitasking. Kasi parang yung feeling nung iba is ganun eh. Oh, ay, bumaba ba? Kung ano nakikita nyo is, that's not mine. It's theirs. Parang pag sa paniniwala natin is buhay pa, pinapatay nyo na. Pag sa mana-mana, ganun. Ay, in other way po will, kasi nabanggit natin yun is para maano, hindi kagana din yan. Yung wishing na sana wala nga naman yung asungot na yun para ano, madaling makuha yun. Ay hindi, marunong pa ako tumingin ng interest and kwan. Kaya nga natutunan natin ng emotional knowledge eh. At ito rin na kuha ko tong message na to. No other way will win against it and 100% protection to them because I more value family than welcoming and selfish interest to be a part of a family. No. I more value genuine ties. Kaya ganun siguro na nag-a-align din yung mga misunderstanding, yung conflict sa loob ng family. Kaya ngayon lang din yung ano eh, generational curse cutting natin, deadline cutting, isa yun. Kaya may mga kwento akong dati hindi siya ganun tapos biglang naging ganito. Na dati parang ang damp-damp niya tapos biglang naging wow. Parang ganun na yung mga kwentong kung past videos ko. And more on bumaba. Wait nga lang. And dahil din ata sa pick me, I'm not picking anyone. Because I'm not calling someone. Ulit-ulit yan nasasabihin natin. Hindi pa nga tayo ready. Kung may makakapag ano ng standard nung binigay ko, well, tingnan natin. Just go with the flow. Sabi ko nga, I just wanted to enjoy that 18 years old something. Still learning something na hindi natin na-learn nung nag-grow tayo. Kasi lumaki tayo sa isang magulo na pamilya na hindi tayo dumaan sa tamang proseso. Yun yung kung bakit parang nag-reincarnate ka ulit or nag-spiritual healing ka to be born again with your own self para ma-experience yung proper growth. Papa-experience ng Diyos yan, ng Panginoon. So, that's the thing that I'm learning now. Then, I'm learning also what traits that will I welcome back and will not welcome back again. So may mga traits akong nakikita noon na meron pala ako na maganda, yun ang wini-welcome back ko again. And may mga traits na parang nag-welcome na you recognize me, you never experience me. Come and experience me. Parang nire-recognize natin yan na toxic ba o hindi. So, may mga na-experience akong bago na nile-let go natin.
na hindi natin kailangan, na mas gusto ko pala yung dating ako dito sa part na to. O yan, mga ganyan. Kaya be vigilant and observant with your own changes. Then, it depends on you. What will you decide kung anong gagawin mo? Ganun po yun, yung proseso. Hindi basta-basta na tinatawag nila. Hi. Yung sinabi kong we deserve this crisis that we are experiencing is a part of a test of us. Gosh, nakalimutan ka na tuloy. Medyo may pumasok kasi. So, talking about the process seems so easy. Pero nasa ano na rin yan. Kayang gawin mo hanggang sa huli para sa sarili mo at para lang din sa paligid. Kasi included yan yung family, friends, neighborhood, country, other country. How come it's other country? One changes nga na tinawag nila na mag-stand para i-heal ang sarili will affect everything. Totoo po yun. It seems so not real. Pero totoo po yan. We vibrate in one energy. Masisense ng lahat-lahat yan. Mas mafe-feel mo kasi sa kabahay mo or community actually. And hindi mo masyadong maramdaman sa iba. Pero minsan mas nararamdaman mo sa iba. Lalong-lalo na ako na gumagawa nito. Mas naramdaman ko sa iba, hindi sa ano. Pero pag ikaw na hindi welcome yung ganito, is sa community mo, pamilya, friends mo, makikita yung effect. Or sa lugar na kung saan ka pupunta, sabihin mo na. Kasi kung welcome mo yung yung change na yun sa lugar na yun, doon ka nag-start. Di doon. And your own self din. So, yun ang topic ngayon. Yung may clarification lang. And another hint ng bright effect, sabihin mo na. Pag ginawa mo yung proseso na kinakatakutan natin na gawin, yung mirroring, shadow work, etc., na ganito ganyan, na baka may ganito mangyari. Kasi marami tayong nababalitaan na nung nangyari ito, lalong na bankrupt kasi hindi tinuloy ang pagbabago na dumating, kundi mas winelcome ang kasalanan or mistake. Kasi yung effect ng environment which is everyone is doing it kasi. But if someone wants to present the self, fine, I'll entertain you. But it depends. It depends talaga. Because I'm not yet ready. I'm ready spirituality. I'm not sure in, maybe I can say 80 over 100% in mental and psychological. Pero in emotional, it's 50-50. Tapos physical, no. Kasi we're really struggling from one. Kahit sabihin mong, nakita ko yun sa kasi kahit anong gawin mong pagkakamali is, they still accept you. Kahit pinagalitan ka, sinabi na nila lahat na masasakit, we welcome ka pa rin. Pero I don't want others to struggle for me, the mistake that I did. No, that's not good. We have to still be wise. Ay, hindi nga natin kaya yung I can say, alam naman natin maghanap, pero not still wise. Hanggang hanap lang. I'm still struggling to find back myself kung paano ako mag-ipon dati. That's the good trait that I want to retain to myself. Na nasira dahil dito sa nangyaring to. Wow, how did I do that part? Yun nga ang tinatanong ko eh. Na meron pala akong patience na gawin yun. Na meron pala akong ganito ganyan. Na dahil sa process of the kwan is healing your inner child lang din is nag-iba. May kinukontrol ko yung sarili ko yung yung sinabi ko noon na hoarding.
Kasi may pagka. Kahit sabihin mong medyo wise naman tayo. Hindi pa din. That's healing of your inner child is weird. Yung mga siguro kwan, yung dumating sa'yo yung opportunity na parang katulad ng iba na nung dumating sa kanila yung opportunity na malakas silang kumita is hindi nila na unwise ano nila yung paano nila i-manage yung earnings nila is basta na lang sila spend and spend. Parang may connection sa projection ng mundo kasi isa nga tayo sa universe. I mean, we are connected with the universe. Kaya itong healing na rin na to is naging open yung energy mo. So and I welcome spirituality in my life. Kaya yung pakiramdam din ng isang spiritualist is nararamdaman pala natin na ganun pala sila. Weird. Magiging sensitive yung energy mo actually. Or tarot, ganun. Masisense mo yung gusto nilang i-project sa'yo. Sa mundo. Kaya ganun na nakakapagsabi ako na may mga taong yung struggle nila is may magbuhat para sa kanila. Not good. That's not good. I don't want to be like that. I want to be balanced. Kung merong mang nakatakdang partner tayo. Kung meron man. Natatawa ako kasi I cannot see myself to that part. Na magkakaroon tayo ng partner. Siguro sana yung yung hindi ko alam. Hindi ko tuloy masabi. Weird. Pag sa financial, yung wise, yung alam niyang ibigay, yung hindi masakit, yun yung isa yung tinitingnan ko. Kasi mahirap yung pinili kang partner pero masakit kang sa yun. Masakit kang gastusan, pero dapat wise lang din siya na hindi sa masakit pero alam i-control yung para may ma-build naman na something sa materialistic world na kung may anak is may ipapasa, ganun. Mga ganun na scenario. Gosh. Ito. Na at least nag-align din naman sa energy natin na nag-heal even though not perfect. Not struggling in generational curse. Pwede naman, siguro, baka ang purpose lang din na ikaw na healed na person or okay is makakilala ng isang taong not for the help of both actually siguro din. Pero too much naman ata yun. It should be you healed for yourself so that the rightful person will come. Not you magnet who you are before. Kaya nga naghirap ka para sa sarili mo at yung darating is dapat ganun. Let's pray that to God. Yeah. Dapat ganun. Hindi yung maghirap ka para another welcoming of hirap din pala. Pwede naman basta he knows how to help himself. That's the better way. Kung makahanap ka na, ka ng ganun na partner. Yung he knows how to help itself na kahit umiiral pa doon na nakilala mo is para hindi mahirap din naman sa'yo kasi nahirapan ka na nga heal yourself. Kaya be wise. Kasi ganun din dumating ang test in panggulo or chaos. Kung wise ka ba talaga or hindi. Pero naman, God always there na kahit nakaano ka naman ng kasi hindi naman perfect talaga. Baka meant to be to happen. Na ganun. Para sa learning lang din siguro. Pero ako, i-ready ko ng sarili ko. For sure, for the purpose again. Kung ganun na makatumpong tayo ng person na not held at the end, tayo lang din ang tutulong. Struggle again. For the purpose of message again, what's yan? An example of being an very
Not martyr, but helpful partner. Gosh. Helpful feminine partner, divine feminine. Kasi yun talaga kasi ang trabaho ng feminine. Helping your partner, lalong-lalo sa spiritual. Alchemizing the emotions. As dapat may recognize din yung si masculine sa emotion. Hindi laging siya ang natutulungan magbuhat. Dapat pag nakita niyang parang drained na yung kanyang feminine partner, dapat alam niya din mag-ano ng mag-at peace sa feminine na yun para bumalik uli. Ganon ang part niya sa emotions. Kasi umiiral talaga tayo sa chaos of emotions. Kaya walang nagtatagal na relationship. Lahat emotion, lahat emotion, lahat involves emotion. Kahit validation, emotion. Madaling makontrol, emotion. Kahit validation, emotion. Kahit projection, emotion. Kahit ano, emotion. Kahit nga yung patience, emotion yun eh. Yung nawawala ka na ng, yung disgust, yung disrespect, yung respect, love, loyalty, trust, emotions yung mga yun. Naka-attach lagi sa emotions. Psychiatry, psychologist nga, inaano nila is emotions eh. Paano ka magaling sumagot? Emotions din yan, naka-align. Paano ka i-struggle na i-express ang sarili mo, emotion yan. May mabigat na emotion kaya hindi mo ma-express yung sarili mo, na hindi mo maintindihan. Emotion yan. So, basta, naka-ano sa emotion. Bongga. Ang buhay ng tao, so mysteriously. Kaya, for sure ngayon, kaya kailangan nating matutunan yung emotional knowledge na yan na tinatawag natin. Kaya ngayon is, for sure, marami diyang i-welcome yung pagiging observant and vigilant sa emosyon. Para gumaling ka doon, is ibaba mo yung ego and pride, selfish ego and pride. Kasi may giging spiritual jail yan, or psychosis. Or, lalong-lalo yung paranoia. Paranoid. Fear. Oops. So, wala na ta akong masasabi. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share to my next videos. So, bahala na kung anong next topic natin. Sa next.